dito sa pinakamalaking balita ngayong araw na ito, isang estudyante ang namatay matapos mabiktima ng hazing. Estudyante ng St. Benilde. Nasa linya natin si Dexter Ganibe. Dexter. Yes, Julius, nandito ako sa homicide section ng Manila Police District at kinukunan ng pahayag itong gwardiya at isang security personnel or official ng One Archer's Place na mga security guard ng One Archer's Place. Ito yung condominium unit dito sa Maytap Avenue. Doon sa na-discovering mga biktima ng hazing doon sa unit 2907. Ito yung unit number 7 sa 29th floor ng One Archer's Place kagabi. Ang lumalabas, pasado alas 9 kagabi, nang dumating itong apat na estudyante. Sila ay pawang mga first year at mga second year student ng De La Salle College of St. Benilde. At unang inakala ng mga gwardiya na sila ay mga lasing dahil halos pasuray-suray sa kanilang paglalakad. Dakong alas 11 kagabi, nagulat na lamang itong mga security personnel na naturang condominium nang may dumating na ambulansya ng Philippine National Red Cross at binabanggit na may nanghihingi daw ng tulong dahil may emergency situation sa Unit 2907. At nung tumawag nga yung mga gwardiya doon sa unit at nabanggit na isa doon sa apat na lalaki ay pinangangambahang wala ng buhay. Kaya pinaakyat agad nila yung mga miyembro ng Philippine Red Cross at pag-akyat nga doon sa Unit 2907 at nakumpirma na yung isa doon sa apat ay dineklaran ng patay at wala ng buhay. Agad namang isinugod yung tatlong iba pa na puno ng mga pasa sa kanilang likuran, sa kanilang likod at sa may puwetan. Yun ay dinala kaagad sa Philippine General Hospital ng mga responding mga kawani ng Philippine Red Cross. Ngayon ay kasalukuyang kinukuha yung pahayag nitong dalawang gwardiya. At hindi pa natin kanina nakausap ko lang saglit at ngayon medyo lumayo sila at pumunta sa loob ng Yes, Julius. Meron ka na bang identity nitong namatay na estudyante? Merong mga pangalan dito na binibigay ang mga gwardiya. Kasi kagabi hindi na nila nakuhang ilista lahat. Kasi isa doon sa apat ang siyang may-ari ng unit. Oo. Yung tatlo niyang kasama, hindi na nila makuha ang binabanggit sa akin ng gwardiya, yung si Joseph. Hindi ko lang nakuha yung apelyido, itong pangalan ng gwardiya. Si Joseph ang kanyang pangalan kanina, ang binibigay niya sa atin. Hindi na niya nakuha yung pangalan nung tatlong iba pa dahil lasing. Ang binabagay niya, lasing at hindi na niya nakuhang makuha yung mga pangalan dahil dumiretso sila pumasok sa elevator, umakyat doon sa unit ng isa nilang mga kasamahan. May mga listahan ng mga pangalan dito. Hawak ito mga investigator ng Manila Police District. Subalit tanongin natin kung pwede nang i-ere ito mga pangalan ng mga estudyante. Binabanggit sa akin kanina, first year at second year students ng St. Benilde ang binabanggit sa akin ng investigator kanina. Tingnan natin kung pwede nang ma-ere ngayon. Kapitan ko lamang itong investigator. Sir, good morning. Sir, dahil tayo sa DZMM, si Julius. Sir, pwede na bang i-ere yung mga pangalan? Hindi pa kami pwede mag-ere. Hindi pa inaalam pa lang namin yung pangalan. Pero yung namatay, sir, identified na yun. May pangalan. Pangalan lang, sir. Pangalan. Kahit mga pangalan lang, sir, nung nasa way. Sir, ito, si Julius, Pangalan, sir, si Otto Michael Maran. tayo po yung nag-investiga ng case. So may pangalan na tayo nung namatay, sir. Identified na to at inform na yung kanyang mga magulang. Opo. Anong pangalan nito? House mo. Julio Cesar Servando. Gilio. G-U-I-L-L-O Cesar Servando. Ilang taong gulang yun, sir? 18 taong gulang. Taga Sampaloc Street, San Antonio Village, Makati City. Yan yung kanyang address. Yan yung kinonfirm na patay doon sa Unit 2907. Opo. Yung tatlo, sir, nasa PDH ngayon. Na-inform na rin ba yung mga magulang nila? Opo. Na-inform na rin. Pero hindi ko na
apekto sa investigation. Pero hindi pa matukoy sir, hindi naman nila binabanggit kung saan nangyari yung casing. May nagbigay na ba ng statement dun sa tatlo? Nakuha na ba ng statement? Kasi kasi ko yung nilalapatan ng Luna. Sa PBA? Apo. So, ang pangalan niyo, sir? CO2 Michael na. Okay. So Julius, yun yung, Dexter? yung may, yes. Pakiulit nga, medyo nagcha-choppy kanina yung pangalan ng biktima. Ang pangalan niya, Gilio Cesar Servando. Yung Gilio niya is Guillo. Tapos Cesar Servando. 18 taong gulang, taga Sampaloc Street, San Antonio Village, Makati City. Aha. Yan yung confirmed na namatay pasado alas 11 kagabi na nakumpirma ng mga responding kawani ng Philippine Red Cross. Yung ibang mga kasama, Dexter, nasaan ngayon? Nasa Philippine General Hospital yung tatlong kasamahan. May mga pangalan na nakasulat dito pero hindi pa natin ma-i-air dahil ano yan, mga kasamahan na nahizing? kasamahan niya na nahizing. Dahil ang binabanggit sa atin ng gwardiya kanina, yung tatlo na yun na sinugod nila sa ospital, may mga pasa sa likod. Sa maikutan. Yun ang halos sa hindi nga daw makagalaw na kagabi nung kanilang puntahan doon sa unit kung saan sila dumiretso nung sila ay dumating kagabi. Yung mga magulang, nandyan ba? Nakita mo? So far, pero yung mga magulang nitong bata, nandito ba ngayon? O nasa ospital? Pumunta na ba? Yung tatlo na sugat. Nakausap niyo na po yung mga. Nasa ospital po ngayon. So nasa ospital ngayon niya yung mga magulang. Ano to, Dexter, freshman to o second year? Tanungin ko lang. Itong si Sir, second year ba to? First year? Yung namatay. Second year. Anong course niya? Anong portion nito? Ano po? PSSIRS. Hotel and Restaurant Management. HRM. Ang portion niya. Apo. Ayan. So, Anong pangalan ng fraternity? hindi pa tinutukoy ngayon dito yung pangalan ng fraternity, sir. Nabanggit na rin nila kung anong fraternity. Record na yun dito. Oo. Medyo Ano pa dahil yung ano? Kaya ba sir, nabanggit ba kung anong fraternity? i-review po Ayun. Sige, ito binubuo pa kasi ni SBO2 yung kanyang Pero report. Dexter, syempre yung mga salarin ba, yung mga yung gumawa nitong hazing na ito na na-identify ba ng mga gwardiya kung sino-sino ito? Wala, Julius, dahil dumating lamang kagabi 9:30. Sila lang apat. Dahil dumating, hindi doon nangyari hazing. Malapit sa area. Ang nangyari, ang naikwento sa kanila ng mga gwardiya habang bago pa isugod sa ospital, ang binabanggit ay sinundo sila sa isang fast food chain doon sa Lasal, sa Taft Avenue. Tapos blindfold sila, dinala sa isang lugar. At matapos yung initiation rite, ibinaba sila malapit doon sa condo unit, doon sa binabanggit kung saan sila natagpuan. So buhay pa si Julio Cesar noong time na yon? Ayun yung namatay, yung in-identify, yung pinangalanan, yun yung namatay na dineclared na namatay doon sa Unit 2907 kagabi ng mga responding taga Philippine Red Cross. So kaya nga, Dexter, nung binaba sila doon sa labas ng condo, buhay pa si Julio patay Cesar. na yon, doon na siya. Patay na? Oo. Dineclare na lang din siya napatay dito sa may PGH. Pero yung tatlo, buhay pa yon. Nilalapatan ngayon ng lunas dito sa may PGH. So nung binaba sila doon sa condo, patay na yung biktima? Yung isa, yung binabanggit, yun ang patay na. Pero kaya dineclare lang siya na patay dito na sa may PGH. So yung pagbaba ng mga bata, yung isa doon, patay na, buhat-buhat nila, ganon? Ay, hindi. Nung bumaba sila, pumasok, 9 o'clock ng gabi, dumating yung apat, naglalakad pa. Nakapaglakad pa yung itong si Servando, yung isa sa mga yung namatay. Naglalakad pa, hindi nga lang nila nakuha yung mga buong pangalan nung tatlong iba pa nitong mga gwardiya dahil nag-atubili sila dahil akala nila lasing at baka maaring magkaroon pa ng konfrontasyon. Hinayaan na lamang dahil kilala naman nila yung isa na may-ari doon sa unit. At pinakilala mga kaibigan kakilala niya at dumiretso na doon sila sa unit. Pagdating ng alas 11, nagulat yung
ng mga gwardiya, mayroong ambulansya ng Red Cross sa Oo. labas ng kondo. Nagtanong sila doon sa mga taga Red Cross, bakit nandito kayo? Ang binabanggit ng taga Red Cross, may tumawag, taga Unit 2907, nangangailangan ng emergency. Oo. So nung tumawag yung mga gwardiya doon sa unit, na-confirm nga na kailangan nila ng emergency, pinaakyat yung mga taga Red Cross, at doon na kumpirma nila yung isa ay patay na, Patay pero na. kailangan pa nilang dalhin sa ospital para doon na nga i-declare. So na i-declare na dead on arrival na rin sa ospital yung itong si Gilio Cesar. Sino may-ari ng unit? Isa doon sa mga Bagets. sugatan. Isa doon sa mga nilalapatan ngayon Nako. ng Luna sa may PGH, pero ayaw pang pangalanan. Ang binabanggit anak, hindi pa natin makumpirma kung ito ay retirado aktibong general. Ang may-ari? Yung general. isa Sa mga biktima. isa doon sa mga sugatan. Oo. Oo. Kaapelyedo niya kasi yung ang binabanggit isang general o retired general. Anong initial Pero ito, na pagkilos na gagawin ng MPD? Hahanapin na ba ito mga salarin? Ngayon, ang ginagawa nila ngayon, kinuhanan ng statement yung dalawang gwardiya at doon nakuha yung ilang mga pangalan. May isa pa nga dito na mukhang palayaw pa lang. And then, pagkatapos nito at kapag may makukunan pa sila ng statement doon sa mga biktima, maaring isusunod nila doon sa mga nasugatan. Pero ang initial na binabanggit ng mga gwardiya kanina, hindi alam nitong nakausap nila na tatlong sugatan na isinugod doon sa PGH kanina, na kung saang area sila isinagawa yung initiation, dahil nung sinundo sila sa isang fast food chain malapit sa Lasal kagabi, ay blindfold na sila papunta doon sa area kung saan sinagawa yung initiation rites. Pagkatapos noon, mga alas 9, pasado alas 9, binalik sila doon sa area malapit doon sa condominium. Alright. So, doon magsisimula yung investigasyon. Nagsisimula ngayon dito sa mga gwardiya, ano yung mga nakuha nilang impormasyon, at isusunod nilang iimbestigahan itong mga tatlong nasugatan pag bibigay sila ng statement. Okay. Ang pangalan niya ay Julio Cesar. Ano uli ang apelyido? Gilio. Ano apelyido? Gilio Cesar. Ano nga ulit yung ko lang sila. Servando. Servando ang apelyido. Ang kanyang middle name ay Tiepo. Chinese. Gilio Cesar Tiepo Servando, 18 taong gulang, ng Sampaloc Street, San Antonio Village, Makati. Yan yung nasawi na binabanggit na nangyaring hazing ng isang fraternity, hindi pa binapangalan ngayon, ng Manila Police District, na siyang nagsasagawa ng investigasyon. Okay. Thank you, Ito ang Radio Dexter. Patrol 45, Dexter Ganibe, ABS-CBN News, DZMM.